naman po, wag na po nating patagalin pa. Dumako naman po tayo sa salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Brother Arnel Deloria. Hello? Check. Yes, Lord God. Hallelujah. Wow. Na-bless po na makita po kayo ngayon. At ito pa simula ng taon, no? It's the beginning. Parang sa Genesis. So, napakaganda na maisip natin na itong simula natin kasama si Lord. Okay. So, ang ganda ng mga testimony, lalo na yung kay Sister Ren. Talagang naalala ko yung nagsisimula pa lang ako sa Panginoon. Grabe, talagang sabik na sabik ako mag-prayer and fasting. Para sa akin talagang yun, isang napakagandang trabaho. Tutusin, prayer and fasting is trabaho. Kaya pag nagbe-pray and fasting kayo, huwag kayong magtatrabaho. Kasi yun pa lang trabaho na yun. Yan. At ang reward nun, ang sahod nun is si Lord. Si Lord ang nagre-reward sa mga taong talagang gagawa nun. Napakahalaga na i-practice natin yun. No? Ito din yung ko this year na babalik ako din sa ganong practices. So, ang topic din natin ngayon is napakaganda. Pero bago ko share sa inyo, samahan niyo muna ako manalangin. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Dahil, Lord, pinagtagpo-tagpo mo kami ulit, Lord God, sa iyong tahanan, Lord. This is house of prayer, Lord God. Hindi lang ito house ng preaching, Panginoon, Lord. At alam ko, Lord, na naririto kami para hanapin ka. Nawa, Lord, na mangusap ka sa mensahe, sa pamamagitan ng mensahe na aking ipapahayag sa kanila, Lord. Mangusap ka. Ano man yung mga bagay na hindi ko mabanggit, Panginoon, Lord, sa pamagitan na yung salita, Lord, mangusap ka, Lord God. At ikaw yung magpaliwanag, ikaw yung magbukas ng kanilang isipan sa mga malalalim na bagay, Lord, na maari kung ipahayag ngayon, Lord, na mahirap maunawaan, Lord God. Lord, we pray na ipaunawa mo sa amin yung mga salita, Lord God. At samahan mo kami, Lord. At narito ako, Panginoon, at humihingi rin ng tawad sa inyo. Ano man po ang akin nagawa, Lord God. Kasalanan, Lord. Ano man po yung laman ng puso ko, Lord God. Linisin niyo po ito, Lord. At gawin mo akong karapat-dapat na magsalita para sa iyo, Lord God, sa mga oras na to. Amen. Salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan. So, yung tema po natin ngayon na based on revelation ng ating pastora ay sa Luke. Sige po. Wala pa dyan. So, babasahin ko na lang po dito. So, meron akong na-prepare na message pero as obedience sa ating Nanay Noemi, ito gagamitin natin itong tema na to at yung verse na to sa Luke 21 verse 36. So, sabi po dito, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of God. So ito po yung mga sandali na tinanong ang ating Panginoong Jesus about sa mangyayari po sa hinaharap. Ito yung mga oras na sinabi ni Lord, na nakikita nyo ba itong templo na to? Yan, yung templo na kung saan sila nagtitipon-tipon, yung mga Pariseo, mga Saduceo, yung mga spiritual leader noong panahon nila. Nandun sila sa templo na yon. At sobra nilang niluluwalhati o ginoglorified yung temple na yon. Which is yung worship nila ay hindi na natuon kay Lord, kundi doon na. So they gathered on that place without the presence of God.
So, ano sabi ni Lord, nakikita nyo ba tong templo na to? Makikita nyo, wala ni isang bato matitira dyan. Yan, then, inas sila ni Lord, kailan po ito mangyayari? Ayan. So, okay, basahin ko po yan sa Luke 21 para po maano natin talaga, maunawaan kung ano ba yung context ng message about dyan. So, yan. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na 36. Kaya't maging handa kayo. Tuto muna tayo. Mag-ingat kayo, sabi niya, na huwag kayong malubog sa pagsasaya, paglalasing, at matuon sa inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Okay, balik pa tayo dito. Ayan. Ang darating na pagkawasak ng Jerusalem. So, dito tayo sa 20 muna. Ayan. Dito muna tayo sa 5. May ilang tao naman nag-usap-usap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at nagagandahang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Yan. Tapos nagpatuloy siya dun sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito yung mga bagay na kailangan din natin paghandaan. So nangyari ito sa panahon nila at mangyayari din ito sa panahon natin. Maaari. Diba? So tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaan iyon? Ay magaganap na. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot, makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mo nang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. So ito po yung nangyari nung kinubkub po ng Romans yung Jerusalem. Nung mga times na nag-revolt yung mga Jews sa Romans dahil tingin nila may nagpanggap, may nag-lead din doon na akala nila yun na yung Messiah. So yung in-expect nila na yun, na Messiah kasi na darating is tutulungan sila na makalaya mula sa Romans. So na-expect nila na yung tao na yun palalayain sila. So nag-revolution sila, ginabayan sila ng tao na yun pero nag-failed sila. Diba? So yung expectation nila sa Messiah is ganun. Hindi nila in-acknowledge si Jesus nung time na yun. So binigyan sila ng false Messiah, false na leader. O sige, mag-revolt kayo dyan. Sinulsulan sila pero nangyari, natalo sila at nawasak yung templo sa Jerusalem. Ayun yung pangalawang pagkawasak na nangyari. Then ayun, at dito inaano ni Lord, ini-emphasize ni Lord yung paghahanda. At sa paanong paraan nga ba tayo daw maghanda? Ayan, yung pinakamahalaga. So una niyang sinabi nga dito balik tayo dun sa 4, be always on the watch and pray that you may be able to escape. Yan. So lagi daw tayong magmatsyag. Yan. So always be on watch. And pray that you may be able to escape all that is about to happen, that you may be able to stand before the Son of God. So ito pong sinasabi ni Lord, meron itong sa kanila, sa panahon nila, meron itong application sa panahon nila at meron din tong application sa panahon natin. Yan. So every time nagsasalita si Lord, laging nandun yung present and future. Yan. So ini-emphasize niya yung mangyayari sa panahon nila at yung mangyayari din sa panahon na nagbabasa. Sa atin ngayon na nagbabasa. Yan. So ayan, in-emphasize niya dito yung literal na talagang mangyayari dun sa Jerusalem. Na talagang sinabi niya na para hindi kayo mapasama o hindi kayo datnan nung pagkawasak na yon, hindi kayo mapabilang sa mga masasawi o mapapahamak. You need to watch and pray.
So gandang paalala yan, no? Kasi kagaya nga lang ng nung panahon sa Sodom at Gomorrah, nakita naman natin kung paano ni Lord niwasak yung lugar na yon. Pero He spared the one family, yung pamilya ni Lot. Di ba? So, we need to watch. Yung word na watch po dito, sa Hebrew word, ayan, nasabi, ang meaning po is shamar. Watch means to guard, to keep, to observe. So, yun po yung ibig sabihin ng watch. So, bilang isa pong before naging gwardiya ako, wala kaming masyadong problema kapag umaga. Kasi pag umaga, ang babantayan mo lang is yung mga empleyado, pumapasok, iaano mo lang sila kung anong oras sila pumasok, ganito, ganyan. Pero ang pagka naging bantay ka sa gabi, nandun yung takot. No? Kasi sa gabi, dun umaatake yung mga magnanakaw. Dun umaatake yung masasamang loob. Sa umaga, wala kang problema sa mga magnanakaw. Di mo alalahanin yan. May times nga na may gustong magnakaw doon, kinakaibigan ako na sinasabi na basta kinukuha niya loob ko, pero alam ko na yung mga tactics na yun. Pero sa umaga wala kang problema, pero sa gabi doon ka kailangan maging gising. Kaya medyo nalulungkot ako na times na nakakatulog ako ng gabi. So delikado yun. Meron niyang kamag-anak yung asawa ko na pinatay siya nung nagbantay siya sa bangko. Sinaksak siya nung nakatulog siya. So ayan, sinasabi ng ating Panginoon, we need to be watch. Lalo na especially kapag gabi. O hindi lang ito literal na gabi, kundi sa panahon ng kadiliman. We need to watch more carefully. Pagka nasa lugar ka ng kadiliman, nasa lugar ka na kung saan, you need to watch. Yan, lagi mong maging handa, lagi mong i-guard, i-keep yung sarili mo. So then yung pray din po is yan. Ang ibig sabihin din sa Hebrew is for istelifa, yun yung relates to judging, thinking or appealing for help, emphasizing a thoughtful, earnest approach. Ayan. So, may mga ibang klase ng prayer. Ay naman siguro yun, no? Hindi na tayo bago. May prayer of supplication. Ito yung hinihingi mo kay Lord, yung pangangailangan mo. Diba? Yun lang ba alam nating prayer pag lalapit tayo kay Lord? Ayun yung common prayer natin, no? Prayer of supplication. Pero maraming klase ng prayer. At ang isa sa pinakamahalagang prayer, syempre, is yung ginawa ni Jesus. Let your will be done. There's a times na kumikilos tayo na hindi natin nagiging hindi taliwas pala sa kalooban ni Lord. Diba? May mga decision tayo. Kahit si Lord, meron siyang own will. Meron siyang sariling kalooban. Pero yun ang pinakamahirap minsan na hilingin natin yung kalooban ni Lord. Kasi minsan yung kalooban ni Lord, ito yung masakit sa umpisa. Ito yung mahirap sa umpisa. Ito yung parang struggle, talagang hindi ka komportable gawin. Totoo. Pero ito yung the best sa lahat. Yeah. So yung kalooban ni Lord, hindi siya para sa present mo, kundi para siya sa future mo. That's the will of God. Merong mahirapan ngayon, mahirapan bukas, pero yung dulo nito, yung nito is para sa'yo. Yung best mo. Yung best happiness, best joy, best future para sa'yo. So that's the important, hilingin natin. Yung ganong prayer kagaya ni Jesus. Na Lord, let your will be done. Alam ko, kailangan ko ng trabaho na malaki ang sweldo ngayon. Or kailangan ko, Lord, na makagraduate ng ganitong course. O kailangan kong tong tao na to, Lord, hindi ko kaya na wala to kahit isang araw. Pero Lord, let your will be done. Kung ano yung kalooban mo, then it will be done. Ayun yung prayer ng pagpapasakop. Yan. Ayun yung isang type din ng prayer, di ba?
May prayer of worship. Niluluwalhati mo muna si Lord. Niluluwalhati mo lang siya. And it is the important prayer naman na tinutukoy nito ni Lord. Iba naman to. It is a pray for preparation. Lord, palakasin mo ko. Ihanda mo ko sa kung ano man darating, Lord. Pakita mo sa akin kung ano yung i-build mo ko, i-prepare mo ko. Parang sa isang atleta, di ba? Ako para sa akin, yung prayer is a type of exercise. It's a type of conditioning my body. Diba? Kasi may mga client ako nag-enroll sila sa boxing kasi ayaw na nilang i-maintenance yung gamot nila kasi nakakasira nga naman ang kidney. So, ina-advise sila ng doktor, tama naman yung advice ng doktor na kung ayaw nyo mag-maintenance ng gamot, mag-maintenance kayo ng exercise. So, ganun din ang prayer. Kailangan may maintenance natin. Hindi lang siya isang beses mo tinanggap si Lord. Tinanggap ko siya last time eh. Sinabi ko na siya na yung Panginoon ko, tagapagligtas. Iligtas niya, sulat niya yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Then, okay na. That time, totoo, pinalaya ka, niligtas ka ni Lord, pero you need to maintain that salvation. To keep that salvation. Hindi mo siya ituturing na parang napaka-cheap lang na bagay na nag-get mo lang sa isang salita. Di ba? Ituring natin yung ating kaligtasan na napaka-precious. Sabi nga ni Lord, huwag kayong maging masaya, napapalayas yung demonyo, napapagaling nyo yung may sakit o kung ano man. Magsaya kayo dahil ligtas kayo. Sinulat yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. Yun dapat yung source ng happiness, ng joy ng isang tunay na Kristiyano. Hindi kayo mag-senel, yumaman kayo, naging dumami yung church members nyo, hindi yun. Ako lagi ko pinagpapasalamat lagi. Lord, sa kabila ng mga kasalanan ko, niligtas mo ko. At sapat na yun para maging masaya. Yun yung source of our joy. Diba? Hindi yung success na nakuha natin, na accomplish natin sa buhay natin dito. Dahil lahat ng yan mawawala, lahat kayamanan, lahat tayo dito mamamatay ng mahirap. What I mean is wala tayong madadala. Lahat tayo mamamatay na hubad. Mahirap. So, sinong lalapit dito para magmamalaki? Diba? Wala. So yun yung inaano ni Lord. So, pray, thinking or appealing for help. Ayun yung panalangin, napakadali lang kapag alam mo yung isang bagay na gagawin mo, hindi mo kaya. Alam mo na bukas, marami na namang problema, marami ka na namang kakaharapin. Ang dali mag-pray, di ba? Ang dali mag-pray kasi prayer is just submitting yourself and acknowledging yourself that di ko to kaya. I need a higher power to guide me, to strengthen me. Di ba? I need my coach. I need my di ba? So, bilang isang, before naging fighter din ako, na ko rin yun, na hindi ko kaya lumaban nang wala yung coach ko kasi siya yung nagsasabi ng mga tactics, ng mga dapat kong gawin, ganyan. Binibigyan ako nito ng confidence sa ring. So, ganun din, kapag yung prayer, inaano ka rin ito na, ito'y hinahanda ka sa laban. Kaya yung mga taong kaya pagka hindi ka nananalangin, lagi kang talunan. Ako na-experience ko minsan yan. And aminin ko personally, lagi akong talunan kapag 2 araw, 3 araw, hindi ako nakapag-pray ng talagang intimate kay Lord. Hindi ako wala sa 1 oras yung prayer ko. Talagang parang lagi akong talunan. Lagi ako nagagalit, nakapagsalita ng hindi maganda, nakapag-isip ng mali o kung ano man. Diba? Without prayer, napakahina natin. Because we are now relying to ourselves. We're not submitting. We're not connected to the source of power, to the source of energy. Diba? Remember mo yung cellphone na hindi nakasaksak, naka-charge, ang buhay lang yan siguro mga 5 hours. Diba? Pero kapag naka-charge yan, kahit ilang oras mo gamitin, hindi yan malulobat. Diba? So we need to always be in connection with God. And ito yung sinasabi din ni Paul, na pray without ceasing.
Pray without ceasing is a type of prayer that you stay in the presence of God and you overthink about Him. Pero sabi sa psychology, no, ito yung na-realize ko, tama yun, nabasa ko lang din, na yung depression, sanhi ng depression is overthinking about the past. Na lagi mong iniisip yung nakaraan, yung mga disappointment, lahat, yung mga pangit na nangyari nung nakaraan, ayun nung nagiging sanhi ng depression. And yung stress daw, ay sanhi naman ng overthinking about sa mga bagay na nangyayari sa present o ngayon. Bawa, iniisip mo, ang gulo-gulo, ang dami nangyayari ngayong araw na to, ang daming gagawin. Iniisip mo lahat ng mga bagay sa present. Doon ka na-stress. Bawa sa trabaho, daming binigay sa yung trabaho, pinag-overtime ka, o ganito, may pasaway kang katrabaho, ganyan. Na-stress ka, di ba? Yung mga magulang, nakita nyo, daming hugasin na. Ang kalat ng bahay, stress ka, nag-rant ka ngayon. Sa mga anak, di ba? Mga anak, mga wala kayong wala kayong paano na nasasabi natin, di ba? So, minsan nagiging ganun ako kay JR. Na, kasi may mga task kami, hindi niya nagawa, yung paghuhugas sa pinggan, sa akin yung paglilinis ng floor, hindi niya nagawa, nakakapagsalita din ako, rant din ako. Ayan. Patawarin ako ni Lord. So, nagiging ganun tayo, no? Balang araw, kaila shikay na, baka gawin ko rin yun. So, ayan, nakapag-rant tayo. So, na-stress tayo kasi ino-overthink natin eh. Ino-overthink natin yung nakikita natin. We are so focused on the surface. Di ba? You know, the prayer is a way to ascend. Diba yung panalangin is isang paraan ng paglipad o pagpunta sa itaas kung saan naroon ng Diyos. Isa lang din sa na-realize ko kasi first time ko nakasakay ng aeroplano, ng airplane, na sa umpisa, pag tatakbo yung aeroplano, nakakatakot. Tapos ang bilis-bilis, diba? Si Shikay na nga, kinabahan eh. Pero si Eliza walang pakialam yan, di pa niya alam nangyayari. Si Shikay na, ramdam ko yung kaba niya. Ako kinakabahan din talaga. Ang biglang bibilis, bubulusok ng ganun, tapos yung paglipad, grabe, medyo nakatatakot. Tapos gaganon pa yun, gigewang pa yun, gaganon kayo. Ganun lang naman sa umpisa yun, tapos grabe, nakakaba yun. Kahit si Sky, yung pamangkin ko, kinakabahan din daw siya. Dalawang bagay yung nakakaba, yung pagpataas at yung pagbaba. Pero pag nandun ka na sa taas, wala na, smooth na, kahit mag-CR ka, tanggalin mo na yung seatbelt mo, gawin mo na yung gusto mo, magsayo ka, okay na. So, minsan, at saka pag nasa taas ka, marirealize mo, wala kang ibang makikita kundi ulap, araw, di ba? So, minsan masyado tayong nag-aalala, distracted sa mga bagay-bagay sa mundo, stress, kasi masyadong malaki yung mga bagay na yan kasi we are in the surface. Nandun lang tayo sa baba eh. But when you pray, you ascend, tataas ka, makikita mo yung problema, napakaliit lang. Di ba, mapopokus ka sa mga bagay na nasa langit. So, yung secret pala, para mawala yung distraction. Alam mo yung mga bagay na yan, distraction lang yan eh. It is a way of the enemy to distract. Para i-distract tayo sa magandang plano ng Diyos sa'yo, i-distract ka sa calling mo, sa future mo, i-distract ka sa napakagandang plano ni Lord. I-distract ka sa mga alalahanin. Hindi ka man niya di ka man niya matukso na gumawa ng kasalanan, i-distract ka niya sa kanya na hindi mo siya hanapin. O hindi mo siya makita. Hindi ka makapaglaan ng time sa kanya. Bibigyan kanya ng mga sandamokmak na reason. O din, minsan nagkakaroon tayo ng mga dahilan para hindi mag-pray. Pero di natin alam that the best thing that we could do is to pray. That's a business. Meron tayo dapat business. At yun yung prayer. In prayer, invest in ourselves. Nag-invest ka sa sarili mo, pinalalakas mo, pinatatatag mo yan. Sabi nga ni Paul, di ba, na isang atleta nagpapalakas ng kanyang katawan. Pero yung godliness, which is kasama doon yung prayer,
pinapalakas ka spiritually at merong reward eternally. Di ba? So, every time I pray, hindi lang ako humihiling muna. So, ito din yung maring isa sa mga pwede nyong i-apply. You just sing. Pwede kayong kumanta, awitan nyo si Lord, prayer. Maganda rin yun. Yan. So, hindi naman to formula, no? Ito lang yung effective sa akin. Siyempre, iba-iba naman yan sa atin, di ba? So, just remembering kung ano yung mga ginawa ng Lord sa buhay ko, inaalala ko yun. At ano yung mga bagay na gusto kong gawin para sa Kanya. And then, everything na, yun na, surrender, kung ano yung kalooban mo, Lord, yun pa rin yung mangyari. I always ended with that. Na Lord, ito yung prayer ko, pero yung kalooban mo pa rin yung masunod. So, it's not a formula, pero maaaring makatulong. So, ayun. Be always on the watch and pray that you may be able to escape. Dito, you will be able to escape. Alam mo, pag lumilipad ka sa aeroplano, wala na problema sa traffic. Di ba? So, inisip ko nga nung paglipad namin, grabe, 1 oras lang. 1,000 kilometers na yung namin, layo. Kasi sinearch ko yung map kung gaano na ako kalayo sa meron akong anxious sometimes pag nalalayo ako sa lugar namin, sa isang lugar. Nandun ako, paano kung mawala ako? Kasi dito, pag naligaw ka, kaya mong lakarin Kaya mong Paano pag nawala ako tapos wala akong pera? Paano ako makaka-uwi? Parang ganun. May mga ganun akong thinking. Tapos, paano kung basta mga ganun, ang layo-layo mo sa lugar mo. Mayroon kang Pero yun, di ba, nakakatuwa, no? Nasa pamagitan ng eroplano, makakarating ka kagad sa destination mo na napakabilis. Di ba? So pag nasa baba ka, traffic, ang daming, yung mula EDSA, mula GMA hanggang Mega Mall, 2 hours madalas. Yeah, pero pagka nasa taas ka, hindi ka maabala ng traffic. So, ganun din. Walang distraction na makakaabala sa'yo kapag mapanalanginin ka. Pag nasa ataas ka, through prayer, you could ascend. And hindi mo makikita, hindi magiging sagabal sa'yo lahat ng mga alalahanin para paglangkuran si Lord o para gawin kung ano yung pinapagawa niya. Hindi tayo mga manok. Dapat ituring natin sarili natin ng mga agila, kayang lumipad. Diba? Meron na istorya na yung mga uwak daw, madalas pumapatong sa agila. Parang tinutuka sila, parang gusto silang anuhin. At yung uwak niya, yung agila walang pakialam. Sige, bahala ka dyan. Ang gagawin lang ng agila, tataas siya. At pag nandun na siya, yung pressure, hindi niya kaya doon sa taas. Pero yung kaya ng agila. Kasi yung sa taas, mababa yung pressure Hindi siya makakahinga. Kaya mangyayari, magpa-pass out yung wala na. Hindi pinroblema ng agila yung uwak na yun. O yung anumang ibon yun. Ang ginawa lang niya, lumipad lang siya. Until the enemy, sabihin natin yun yung enemy, he cannot withstand the height. Diba? So, mangyari, malalaglag siya. So, our enemy cannot stand the height. Na kapag ka nananalangin ka, aangat yung presensya mo at makakatagpo mo si Lord from the heights. Diba? So, prayer is our flight para mas magkaroon tayo ng mas deeper encounter with God. Yung na-realize ko before, may mga kaibigan din akong addict before Yung inaano nila, ba't gusto nyo yung magganyan? Inaano nila, syempre parang gusto nila, parang pakiramdam daw nasa langit ka, nasa heights ka. Na-realize ko ngayon, ganun din pakiramdam ko pag nag-worship, nagpe-pray. So it means there's other way para makarating ka doon. Ito, ginagawa nyo lang yan yung paraan nyo is iba. Harmful. Pero there's another way that is healthy. Diba? Yun yung manalangin ka. You feel the presence of God, you will get empowered and para ka until it will reach a certain point na mararamdaman mo talaga, wow, this is the height. Mararamdaman mo yung daloy ng banal na Espiritu sa iyo. At masasabi mo, it is better one day to be in the house of God than
1,000 days outside. Di ba? So, ang sarap ng bakasyon namin. Grabe, talagang na-enjoy ko. Pero, nandun pa rin yung ano ko na sa kabila ng lahat enjoyment, di ko pa rin maiko-compare yung experiences ko with God. Di ba? Yung isang araw na talagang nasa presensya ka ni Lord. Na talagang naiwan mo, talaga nakarating ka dun sa ano na yun. Di ba? Kaya sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung kingdom of God na yun, hindi pa physical sa ating mga mata. Spiritual pa lamang ito at makararating natin ito. Through prayer, through seeking, mararating mo yung ganong intimacy, yung ganong kalapit sa Diyos. Kingdom of God is within us pa lang. It's within us. Hindi pa siya nilalahad physically. Within us. So seek the kingdom of God within you through prayer. Yan. So watch and pray. Isang beses pa na sinabi ito ni Lord, ito yung sa Matthew, na ito yung time na gusto niyang, sinabihan niya yung mga alagad niya, ba't kayo natutulog? Watch and pray. Yung mga alagad niya, ilang beses na niya sinabihan na, ipagkakanulo ako, ipapatayin ako, at mabubuhay ako muli. Sinabi rin niya na kay Judas na, sige, gawin mo na yung ano mo. Hindi pa rin nila gets yung mga oras na yun na, eto na yung gabi na ipagpakakanulo yung Panginoon natin, ipapako siya. So, anong ginawa nila? Sumunod sila, sinundan nila, o sige, sumunod sila sa Gethsemane. Pero yung expectation ni Lord sa kanila is manalangin. Pero hindi nila ginawa kasi hindi direktang sinabi ni Lord na ngayon na yung araw na yun. So, nandun sila, imbes na manalangin para kay Lord na palakasin si Lord, patatagin yung kalooban ni Lord, at para sa sarili nila na hindi sila magkasala. Kagaya ni Peter, diba, na fall siya, na pinagkaila niya si Jesus ng 3 beses. So, bakit niya nagawa yun? Hindi siya nag-pray. So, dahil di siya nag-pray, hindi na-impress sa kanya ng Diyos kung ano yung mangyayari. You know, when you pray, minsan pinapakita ni Lord sa iyo kung ano yung mangyayari sa inarap. Di nyo ba na ano yun, na parang may kutob kayo, na pag nag-pray kayo, na nare-reveal sa inyo na parang may ganitong mangyayari. So, you need to pray for that. Na it's instead, na hindi man ni Lord alisin yung sitwasyon na yun na pwedeng mangyari, patatagin ka niya na maharap mo yun. Diba? So that's the prayer na gusto ni Lord na gawin nila. Nahilingin nyo. Sabi nga niya, diba? Watch and pray, for the spirit is willing. Kaya ng yung spirito, pero yung katawan nyo ay mahina. So nagkasala si Peter kay Jesus. Kung tutusin, katumbas na rin yun ang pagkakanulo ni Judas. Diba? Because he didn't pray. So napakarami nating kapalpakang magagawa when we don't pray. Dami nating desisyon na magagawa with our own na makikita natin yung result hindi maganda when we don't pray and watch. So when we pray, we're not just talking to God, we also hearing from God. We also seeing what God wants the future. Yan, meron akong mga ganong experiences pero hindi inisip ko, baka imagination ko lang. May mga ganon tayong pero God is really working through that. Yan, but now ngayon, alam nyo na, hindi nyo yung imahinasyon. Pag nag-pray kayo, there's something that God will make you see. Minsan, papakita niya sa inyo yung tao na to, na ipag-pray mo. Minsan, may mga situation na sa buhay mo na parang dati hindi mo nakikita na big deal pala. Minsan may mga tao pinagdadaanan isang tao and God wants you to pray for them. Diba, napakahalaga ng to watch and pray. Hindi lang mag-pray. No, may sabi nga ng isang pastor na ilang oras, tinanong sila, ilang minuto ka nagpe-pray, ganito, ganyan. Sabi niya nung isa, 5 minutes lang. O sige, 5 minutes, good. So, meron kang mas mahabang oras para makinig kay Lord. Para inano na lang. No? Hindi niya instead na sinabi, 5 minutes lang, ba't yan? Hindi niya ginanon. Diba? O, sige, tama yan. Meron kang mahabang oras para makinig kay Lord. So, prayer is communication
with God. Hindi lang ikaw yung salita ng salita. Di ba? You should also hear. Nakikinig ka rin. Di ba? You should also watch. Tumitingin ka rin. Dapat ka rin makita. Wag kang makontento na nasabi mo lang yung gusto mong sabihin. Okay na yun. That's not actually a prayer. Yung prayer, hindi dapat, yung relationship natin kay Lord, hindi dapat one-sided na. Di ba? So, ayan. So, kagaya ng kanina, no? Yung depression comes from overthinking about the past. So, yung depression, sino bang mayroong depression dyan? Yan. Kung marami, halos tayo, minsan, ang nakakatuwa lang sa atin, mga Kristiyano, actually, hindi naman totoo na pagka-Christian ka, hindi ka na dapat na-depress. Mali yun. Hindi natin dapat dinidisregard yung feelings ng iba. Nakakaramdam pa rin tayo nun. Pero alam nyo yung difference. Ma-depress ka saglit lang. Na-depress ka, isang oras lang, matulog ka lang, pagising mo, okay ka na. Parang walang nangyari, di ba? Ayun yung difference. Meron kang Christ sa buhay mo. Hindi kagaya kapag wala kang Christ sa buhay mo, pag natulog ka, depressed ka, pagising mo, depressed ka, buong araw, depressed ka, tapos, wala na. Di ba? So, you are leading on the path of death. Para bang dadating ka sa point na gusto ko na lang magpakamatay. Dahil walang refreshment, walang renewal, walang hope na nanggagaling sa Panginoon. Alam nyo ba yung depression, yung anxiety, yung stress, could be a force para mas lalo kang iginagamit din ni Lord para mas lalo bago kanya itaas. Bago kanya gamitin mightily, He will crush you heavily. Wawasakin ka muna niya ng todo. Sasaktan ka muna niya. Hindi naman, ina-allowed niya. Hindi naman, ina-allowed niya yung mga circumstances na mangyari sa buhay mo. Kagaya ni Job, di ba? Bago ni Job nakilala at nakita ang Diyos, at narinig yung boses niya, talagang sobrang nasugatan si Job. Dami nangyari sa kanya. Pero ano sabi niya? Before, religious lang si Job eh. Takot lang yung meron siya sa Diyos eh. Pero ngayon, pagmamahal, yung nakita niya si Lord, naunawaan niya talaga kung sino siya. Di ba? Nagrarant nga siya nun eh. Kasi sinabi niya pa na bakit yung mga makasalanan, yung pa yung pinagpapala, pinagyayaman, tapos itong mga gumagawa ng katarungan, ganito, ganyan. Sila pa yung minsan nasa ibaba, mga gano'n. Lalo na nung kinukutya na siya ng mga kaibigan niya, hindi, nagkasala ka kasi. Kaya nangyayari sa'yo yan eh. So inakusahan pa siya ng makasalanan na deserve niya yung nangyari sa kanya. Pero alam niya sa sarili niya, hindi naman ganun. Di ba? So, ganun yung nangyari kay Job. So, minsan instrument din yun, yung mga bagay na nangyayari sa atin, circumstances sa atin. Instrument din ni God para i-humble tayo at maging, pag ginamit na niya tayo, hindi natin masasabi na, ang galing ko kasi. Hindi natin masasabi na, dahil ito sa kakayanan ko. Isipin nyo, no? Si Moises, ginamit ni Lord 80 years old na. Ba't di siya ginamit nung 30 years old siya? Kasi baka kung ginamit siya nung ganong edad niya, sabi niya, dahil sa kanya. Dahil pinag-aral siya, maganda yung kalagayan niya, di ba? Prinsipe siya sa Ehipto. Nag-aral siya ng education sa Egypt. Talagang masasabi natin, degree holder to eh. Masteral to. Doctorate pa nga ata. Di ba? Bakit hindi siya ginamit ng mga panahon na doon siya? Confident siya sa sarili niya. Di ba? Pinatay pa nga niya yung isang Egyptian official eh. Inisip niya, baka eto na yung time para iligtas ko kayo. Eto na yung time para iano ko yung sarili ko bilang tagapagligtas nyo. Kasi yun yung prophecy sa kanya eh. He will be a deliverer for his people. But then, di ba, hindi. Nireject siya. Nag-antay pa siya ng 40. Pero di na siya actually nag-antay eh. Baga niyakap na lang niya yun, baka lang yung prophecy na yun sa akin. So 40 days siya nagpastol ng tupa, nag-alaga ng pamilya before God. He says, it is your time. It is your time.
Diba? Ayaw na niya eh. Sumuko na siya eh. Utal na nga daw siya eh. Pero diba, si Lord walang, hindi niya tinitingnan yung ganong circumstances. So when it's your time, makikita nyo talaga na grabe. Na, masasabi nyo talaga na hindi ako. Hindi ako yun. Kung ano man yung nagawa ko para sa Panginoon, hindi ako yun. Talagang it is the grace of God. Yan, ganun yung naano ni Moises, di ba? Yung talagang sinabi niya na di niya, nung matanda na siya, buto mo 8 years, maglalakad ka pa sa di ba? Pero God give him strength para magawa yun. So walang matanda pa sa paningin ng Diyos. Yan, pare-parehas lang tayo ng edad. Yan. Yan. So mag-ingat kayo. Ayun sabi. So, ayan, isa sa mga maaari nating yung sa 1 Thessalonians, na command ni Paul para sa atin mga nakakaranas ng stress, depression, anxiety. So, yung anxiety nga daw, di ba, comes from overthinking about the future. So, gawin natin, yung depression comes from overthinking about the past. So, gawin natin, overthink natin yung past na kasama si Lord. Yung past na nakilala natin siya. Diba? So, yung stress, overthinking the present, magpasalamat tayo sa present. Kung ano mang pasalamatan natin na kahit may hugasin, at least may lakas ako maghugas. Diba? At kung maraming trabaho, at least kaya akong magtrabaho. Diba? Kaya minsan isip ko, ang dami kong client this Wednesday. Lagi kong Wednesday yung kalaban ko, yung dami kong client yun. Pero at least may kakayanan akong bumangon, huminga, di ba? Yun. So, let's give thanks. No? Yun yung pangontra sa stress. Pasalamatan mo yung kasalukuyan. Na may time ka pa para dyan. Di ba? Kasi iba, di na gumising eh. Then anxiety, ayan, overthink mo yung future. Nakasama mo si Lord. Na para yung anxiety maging ansaya. Di ba? Ansaya, Ayan. So, ang title pala ng natin ngayon is What Prayer Does. So, ngayon ko lang sinabi. So, What Prayer Does? Anong magagawa ng panalangin? Ngayon ko lang din siya kasi naisip yung title. So, What Prayer Does? Yan. Sorry talaga, Lord, dahil hindi ko napaghandaan yung message mo. Pero, ayan, What Prayer Does, yung title ng natin. Ano magagawa ng panalangin? So, yun. Panalangin is na-share ko naman na sa inyo, no? Isa-isahin ko ulit, no? So, yung prayer is, it equip us, hinahanda ka nito, it prepares you. Yan. Hindi na tayo dun sa prayer of supplication, alam na natin yan eh. Pero yung prayer, hinahanda ka nito. Pinapalakas ka nito. Pinapatatag ka nito. It will, pinapalapit ka nito sa presensya ni Lord. Diba? You will be in heights. Gusto ko maranasan lagi yung, madalas na-experience natin sa overnight, diba? Yung ganong powerful prayer. So, pwede natin yung gawin sa ating kanya-kanyang bahay. So, pinaka-the best na prayer pa rin, mananalangin ka mag-isa, sarado mo kwarto mo. Ayun. Ayun yung sa atin ni Lord. So, may time pa ba? So, 5 minutes, sabi ng ating kapatid. So, ayan. So, ayan, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ito naman yung prayer talaga kasi alam naman natin na malapit nang dumating si Lord. At yung pagdating ni Lord, pwedeng di natin alam, pwedeng next year, pwedeng next month, pwedeng bukas. Di natin alam kasi lahat ng prophecy na nakalagay sa Bible ay nangyari na. Marami nagpapakilala na sila ang Panginoong Yesus, sila yung Messiah, di ba? Na bumalik na daw siya. Merong ang bago ngayon eh. Na gano'n. So yung false prophet at nangyayari na. Mga false religion, ang dami na. Sarap magbanggit ng false religion dito kaso may camera tayo. So ang dami, di ba? Ang dami naglalabasan.
So magbanggit, mayroong isang religion na talagang kinaiinisan ko kasi talagang grabe, kawawa yung mga member nila. Biruin mo, tinatanggalan nila ng identity, yung mga member nila. Pinagsusuot nila, ultimo yung muka, nakatakip na. Grabe, nagsiswimming kami doon, nakatakip yung muka. Grabe, naawa ako sa kanila. Na, ganito kayo tinuruan sa religion nyo. Yung mga kababaihan, hindi talaga allowed na tsaka grabe, sobrang hypocrisy ng nila, paniniwala. Biruin mo, masama sa kanila kumain ng pagkain na ganito, pero pwede sa kanilang mang-rape. Diba? Pwede sa kanilang pakasalan yung bata. Pwede sa grabe naman, grabe, napakasama nitong relihiyon na to. Tapos pagka tumiwalag sa relihiyon nila, pamilya, pwede nilang patayin, pwede nilang saktan. Tapos gusto nilang implement yung ganung batas sa batas ng Christian nation. Inalisan nga nila yung bansa nila dahil sa ganung batas Ngayon pupunta sila sa isang Christian nation para ipatupad yung batas na yun, na sumira sa nation nila. Grabe, di ba? So, they are claiming that they are believing in Moses, Jesus, pero iba yung Jesus nila na kinikilala. Yung Jesus nila nakakatawa Kasi yung Jesus nila, hindi namatay. Anong nangyari? Niligtas siya ng makasalanan. Ngayon, di ba sa atin ang Jesus natin namatay para iligtas tayong makasalanan? Yung Jesus nila namatay, ay hindi namatay. Merong namatay na naging kumbaga replace niya daw na akala nila si Jesus yun. Kumbaga napagkamalan nilang si Jesus. Pinako sa krus yun daw yung tunay na namatay. Si Jesus daw hindi talaga namatay. So para anong nangyari, isang makasalanan namatay para kay Jesus, para iligtas si Jesus. Parang baliktad di ba? Si Jesus namatay sa makasalanan, ang turo nila, isang makasalanan namatay para iligtas si Jesus. Grabe, napakasama ng relihiyon na to. They are rejecting the basic doctrine of Christianity and they claiming that they are the religion of God. Di ba? So, alam ko mayroon na kayong idea kung yun, kung medyo nag-aano rin kayo sa mga religion. Ako kasi curious ako dyan Kasi yun din yung kailangan natin. Bilang evangelist kasi yung kailangan ko alamin yung paniniwala ng mga tao. So, yun, nakakalungkot na naniniwala sila sa ganon. So, yung mga member talaga nung na yun, biyaya na lang talaga ni Lord na maligtas sila. Kasi madalas sa panaginip, doon nag-reveal si Jesus sa kanila. Hindi sila naliligtas dahil may nag-share sa kanila about si Jesus. Madalas naligtas sila through miracle na lang talaga. Pakita sa kanila, sa pamilya nila si Jesus through dream. Yeah. So pero yun, challenge din sa atin to bilang Christian na i-lead din ma-sharean din yung mga tao na yun. Then malupit yung relihiyon na yun talaga. Yeah. So they are, kung tutusin Christianity, pangalawa sila sa pinakamalaki na religion. So may idea na siguro kayo. Christianity tsaka yun, religion na yun. So kumbaga pumapangalawa sila sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Buong mundo. Yeah. So, ayun, paghandaan din natin yung time na yun. Kasi before, ang problema dati is communism. Ngayon, yun, ang magiging sunod na problema, Islamism. Sabihin ko na sa inyo. O yung relihiyon na yun. Dahil balang araw, ito yung uusig sa atin. Kaya paghandaan nyo. Kaya kailangan maging alerto kayo. No? So, ayan. So, prayer and watch. Kaya natin, ito yung time para maging watchful tayo. Masarap magsaya, maganda magsaya, pero hindi natin dapat kakalimutan yung talagang purpose natin kung bakit tayo naririto. Sabi nga, di ba, tayo naririto. Mga dayuhan lamang tayo dito. Ang sarap din pala makarating ng ibang bansa, ibang lugar, no? Kasi pag nakarating ka na ibang lugar, tapos nandun ka, alam mo, one day, uwi ka, diba? Kung ano mang kaharapin mong problema, struggle sa lugar na yon, alam mo na okay lang. Ano mang maging problema kasi uuwi naman ako bukas O kung ano man. Diba? So, hindi ka masyadong mababahala kung anong sa lugar na pupuntahan mo, anong mangyari na magkaroon ng problema. Kasi alam mo, meron kang uuwian. Diba? So, ganun yung na-experience ko dun sa may problema kami sa tubig dun, may problema kami sa kuryente, madalas namamatay yung kuryente,
minsan nawawala ng tubig. Pero yun, may times pa na nag-away. Pero ano lang naman. Kaya, so dahil nga doon sa bagay na yun, pero may isip mo na lahat naman na to, wala, pag uwi namin, wala naman na to eh. Di ba? So, lahat ng mga problema natin sa buhay na to, iiwan natin to dito. Kaya, mas okay na siguro na problema iwanan mo, no? Hindi yung kasiyahan. Kasi isipin mo kung napakasaya mo sa mundong ito. Gugustuhin mo pa kayang makasama si Lord? Mananabik ka pa kaya sa Kanya? Kung wala kang problema sa mundo ito, puro kalayawan, kayamanan, karangyaan, lahat ng bagay meron ka na. Gugustuhin mo pa bang alisan ang mundong ito? Di ba hindi? So yung mga taong mapapahamak, sila yung mga taong ayaw na nilang alisin yung mundong ito. Ito na yung langit nila. Sila yung mga taong mapapahamak. Pero kung alam mo sa sarili mo na hindi ito ang langit ko. Ako'y dayuhan lang sa lugar na ito. At ang tunay kong tahanan ay ang kaharian ng Diyos. Nananabik ka na makasama ang Panginoon. That's our hope. Ayun yung bagay na dapat natin lagi sa isip. So every problem na meron ka, mamaya tatawanan mo na lang yan pag naisip mo yan. So minsan ganun eh. Parang may isip mo ngayon, pero hindi pa rin nawawala yung minsan yung inis mo, minsan yung lungkot mo, pag inisip mo yung mga bagay na yun sa Panginoon. Pero mamaya, antayin mo lang, mag-sink in sa'yo, antayin mo lang din. Doon mo ma-experience na, parang baliwala lang pala lahat ng to. Diba? Hindi siya parang instant na pagka inisip mo, wala na. Hindi. Minsan, yung talagang yung emotions natin, yung natin, minsan, talagang proseso rin bago mawala. So, tagilan natin isipin ang bagay na yun. At ipagpasalamat na yung napakaganda at tapat yung nangako sa atin. So, watch and pray. Yan. Lalo na sa ating panahon na to. This is time para hindi na tayo masyadong magtuon sa anumang bagay sa mundong ito. Kundi lagi nating alalahanin, overthink natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. So, maaari tayong mawit ng kaunti sa ating Panginoon at this, it will be a worship, a prayer. Magising-gisingin ang Diyos ang ating prayer life. Buhayin ni Lord ang ating prayer life. Ito yung pinakamahalaga sandata natin sa panahong ito. Sa panahong ito na kaguluhan, kawalang kasiguraduhan, sa panahong ito ng kalungkutan, kapighatian, kahirapan, wala tayong ibang magagawa kundi manalangin. Ilaban natin ang lahat sa pamagitan ng ating tuhod, hindi ng kamay, hindi ng bibig, hindi ng ating tuhod. Pamagitan ng pagsuko sa kalooban ni Lord. Hayaan natin na paliparin ni Lord ang ating espiritu patungo sa Kanya so we could experience His presence, His power, His healing. Hallelujah. Lord, you're so good to us. Thank you, Lord God. Because hindi ka malayo. Salamat, Lord. Dahil kahit ang mga luha namin, Lord, may isang mensahe para sa iyo. Ay nauunawaan mo. Hindi yung paghinga namin, pagbuntong hininga namin, Panginoon. Alam mo, Lord, yung nilalaman nito. Hindi namin kailangan sabihin yung perfect word, Lord, para ipahayag yung aming damdamin sa iyo. Dahil alam mo, kahit yung paghinga namin,
Naunawaan mo din. We don't need to justify ourselves before you. Hindi na namin kailangang pagtakpan ng aming sarili. Lord, salamat. You're so good. You love us. You care for us. Thank you, Lord. Buksan mo ang aming paningin, Lord God, para makita yung napakagandang hinaharap. So we could watch and pray. May tayong mga tao, Lord, na nangangailangan ng kaligtasan mo. May tayong mga tao, Lord, na nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng aming mga kamay, Lord, ng tulong. At bigyan mo kami, Lord, ng kakayanan para tulungan sila. Paraanan, O God, maging pagpapala kami. Kagaya mo, Lord, na naging pagpapala ka sa amin. Wala kaming ginto o pilak, Panginoon, pero meron kaming panalangin. It is greater magagawa nito, Lord God, para sa buhay namin at ng bawat isa. Thank you, Lord. Help us, Lord. You are the source of life. You are the source of everything, Lord. We surrender ourselves to you in prayer. Breathe to us, O God. We may feel heaven in this place, O God. We experience heaven, Lord. We experience heaven. While we're here on earth. In our midst. Heaven is not far from us. Heaven is our midst. Heaven is open. And God could hear you right now. Just tell Him what you want. Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung gusto mo? Just ask Him. He's willing to listen. He's like a father waiting for you. He's like a father waiting for his prodigal sons, prodigal daughter right now. Come to Him. Repent. And you will see. May the goodness of God flow. This year, Lord, prepare us for battle. Prepare us for war. There's no time to waste. Equip us, Lord. Empowered us, oh God. May your will be done on our life.
We are thirst for you. We are hungry for you. Feel this hunger, Lord. Feel this thirst, Lord, that we have. Hindi ito kagutuman sa pagkain. Ito'y kagutuman sa iyong mga salita, Lord. May everyone here, Lord, ay nasumpungan yung kagutuman niyo, Lord. Naway nakatikim sila ng masarap na putahe ng gagaling sa inyo, Lord. May the word that come from me, Lord, yung mag-give. Sarap na pagkain sa amin. It will nourish them. It will satisfy them. Well, not mga bagay na hindi kayang isatisfy sa mundong ito, Lord. Thank you, Jesus, for your wonderful work. Binigay mo. Thank you, Jesus. In Jesus' name.